Pwede ko po bang malaman kung sino po dito ang mga may alam na sa video editing? Sige daw po. Pwedeng ano po dyan? Paki-react. Pwede sila maka-react, ma'am? Makakapag-react ba sila? Yes So, po, sabi, meron po tayong reaction dyan sa baba. Yan, may heart po okay. dyan. Libre po yan, ah. Oo. Okay. Wala akong nakikitang nagre-react. So, wala ditong marunong na mag-video edit. Yan, meron na po. Nakita ko na, si Raymar. Thank you, Raymar. Hindi nakikita sa side ko. Hmm, Okay, sige, sige. So once again, ako po si Miss Nelly sa ating marketing department. Sige po. Bakit po kailangan natin ang ah, sa buhay natin? Sino po ba ang gustong maging video editor? Okay. Okay. Ito po ay 3 hours po ang ating ang ating actually this is a demo learning, a demo training. So pag sinabi po nating demo training, tayo po ay manunood. Manunood lang po tayo. Why? Kasi pag tayo po ay mag-interrupt, mahihirapan po ang ating instructor or yung ating coach. Kasi po, kung nandito sa atin 80, no? Pag madagdagan pa ito mamaya, mag 100 plus, isipin nyo na lamang po, pag ang 10 lang ang mag-interact dyan at sasagutin niya ng ating coach, aabutin po tayo ng alas 12 or higit pa. Ano po? So, ito po ay magkakaroon lang po tayo ng demo learning. So, manunood tayo, titingnan natin, pwede natin siyang sundan. Okay? So, welcome, future video editors. So, in 3 hours of free hands-on learning, tuturuan po tayo dito ng installation ng gagamitin natin na software, which is the Adobe Premiere Pro. And this is our professional pathway para sa ating career in the future. Okay ba yon? Okay po ba yon? Okay, yes so po. next tayo, ma'am. Okay, and why we're giving this for free? Bakit free? Bakit free lang? Bakit walang bayad? Okay, o sige. Ganito po talaga kami dito. Namimigay po kami ng mga courses na free. Of course naman, kasi tayo naman binigyan tayo ng Diyos ng karunungan, binigyan tayo ng Diyos ng kaalaman dito. So, kailangan natin i-share sa iba yan. Ano po? This is to help you explore video editing from zero cost. Okay ba yon? Okay lang bang blessing yan? From zero cost, wala po tayong babayaran. So, we will show you the professional editing is possible even from home. So, pwede tayong kumita kahit nasa bahay lang po tayo. Basta seryosohin lang po natin ito. Ano po? So, ayan, sabi po natin dyan. Magkakaroon po tayo ng mga pag-aaral. Ano po? Na hindi ito makukuha at hindi ito itinuturo ng ibang mga academy. Ito po kasi is ano na ito shortcut, wala na itong mga paligoy-ligoy yung hindi siya basic. Hindi tayo magtuturo ng basic po dito. Ano po? Okay, so move on tayo, ma'am. Wala pong basic dito na ituturo sa atin. Ituturo po sa atin dito is yung first, step by step. Tuturuan po tayo step by step installation ng Adobe Premiere Pro. Then, the editing style like magic. So, may mga editing style po tayo na talagang pang professional. So, direct to the point. Yung mga tinatawag po natin na mga cuts, transitions, and effects. So kung tayo po ay nag-edit na, especially kahit doon sa sa CapCut lang, so alam po natin ang ibig sabihin pag sinabi po natin transitions, yung cuts and effects, no? So may mga sound effects, may mga backgrounds, and even sa things, may mga effects po yan. Ano po? So, yan po. And tuturuan din tayo on how to use those 1,000 plus na assets
no, na ginagamit sa Adobe Premiere Pro. Okay? So, of course, ang next po niyan is we will show you the advanced learning. Paano po natin lalaman yung mga tinatawag natin na advanced na processes or advanced na training when it comes to editing. Okay? Next ma'am. So again po yung ating free installation tutorial. Importante po 'yun kasi ang dami po kasi na nag-i-install sila pero nagkakaproblema sila sa installation pa lang. Napakasimple lang po pag si coach po ang nagturo sa inyo, alam po natin na hindi po mali yung pagkaka-install natin. Kasi syempre pag mali po ang installation, magkakaroon tayo ng problema sa paggamit natin ng ating tools. Okay? So ano po yung mga ma-learn ng ating mga participants, no? So yun nga po, you will learn to set up the software and ito po, ini-ensure po namin na yung inyong readiness for the deeper professional course is maibibigay po namin sa inyo. Ano po? Especially po pag tayo ay nagdi-DIY and tayo po mismo ang gumagawa. Ano po? Tayo po mismo ang gumagawa ng ating mga videos. Next tayo, ma'am. Okay, yan po. Sino po ba dito ang gumagawa na ng mga reels? Reels creation using the Adobe Premiere Pro. Mayroon na po ba? Or CapCut pa rin po tayo? So dito po tuturuan tayo ng integration ng CapCut. Yes, Canva. CapCut. Oh, yes. Sa CapCut po, ginagamit din po natin yan sa mga captions especially kasi mabilis po yan siyang gawin ang mga captions. But then, ang Adobe Premiere Pro po kasi, yan po yung professional tool na ginagamit sa international market and nakakagawa tayo ng mga branded dyan. Kasi kung may branding ang company mo or ang business mo, siyempre gugustuhin mo naman na ma-follow yung brand mo talaga, maging consistent ka sa mga colors mo, sa mga ginagamit mo, no? So, hindi yan magagawa ni CapCut. Only Adobe Premiere Pro po ang makakapagawa po niyan. Ano po? So, even yung pag-transport natin, pag-save natin ng mga nagawa natin, yung mga transition and effects. So, ituturo po yan lahat sa atin, no? Even yung paggawa ng or pag-integrate ng mga CapCut na natin, captions. Okay? And of course, yun nga, yung sabi ko kanina, na yung 1,000 plus professional editing assets, ituturo din po sa atin yun. Paano po yun siya gagamitin. Next tayo, ma'am. Ito po yung napaka-importante, di ba? Yung removing of background. Napaka-technical po niyan. Ano po? Even the use of green screen. Yan po ay pang ano po yan. Hindi po yan siya basta-basta, no? Dapat marunong po tayo ng mga combinations and mga effects na gagamitin po natin dyan, no? Okay? Sige, ma'am. Then, dito po, tignan po natin, no? Ipapakita ko po sa inyo bakit napaka-importante sa mga panahon ngayon ang video editing, no? Alam natin, magdi-December na. Alam natin na yung editing ngayon is napaka-importante at kumbaga in demand masyado sa isang market. Why? It's because lahat po ngayon in gusto ng tao in motion na. Ayaw na nila ng graphics. Mostly, mas nai-entice ang mga tao, ang mga clients, nai-entice sila, even us, di ba? Nai-entice naman talaga tayo pagka moving, pagka yung mga naka-reels, di ba? Natin yung ating nadadala tayo, di ba? Napakaganda na ikaw na mismo ang gumagawa. Dati pinapanood mo lang, ngayon, ikaw na mismo ang gagawa, di ba? Parang napaka self-fulfilling nun. Fulfilling siya masyado pagka tayo na mismo ang gumagawa, no? Kung tayo po ay business owners, pwede na po natin gawin. Hindi na natin kailangan ang iba pang editors, no? Para magbayad tayo. Napakamahal po nito, ano po? Napakamahal po. And kami,
ang mga students ni Little Light Media, mayroon na po silang mga work online and mayroon na din silang sariling brand. So, ibig sabihin, nakakapag-work na po sila international. Ano po? Okay, and possible din po yung mangyari sa inyo. Di ba po? Possible po yan. From your hobby, it will turn to career. Okay ba yan? Pwede ba? Kaya? Kayang-kaya. Okay. Sige po. Gusto ko pong patunayan sa inyo yan ano po na napaka in demand ng mga video editors ngayon. Sige, move on tayo ma'am. Papatunayan ko po yan sa inyo. Sino po ba dito ang palaging laman ng social media platform na naghahanap ng mga ano tawag nito na i-applyan? OLJ, ano yung OLJ? OLJ ba yun, Ma'am Chris? Ma'am Christina? Yes. OLJ, OLJ. uh, Marami. Fiverr, Upwork? Upwork. Opo. O yun. Napakarami po. Di ba napaka-in-demand? Nakikita natin. Napaka-in-demand at ang mahal ng sahod nila. No? Ang mahal po ng sahod nila. Yes. Yung iba is 15 to $35 per hour. So okay lang ba yun? Bakit hindi na lang natin pagtuunan ng pansin yun at i-ano natin sa ating sarili? Mag-commit tayo. I-commit lang natin sarili natin. Kayang-kaya natin yan. Ano po? Okay? So, next tayo, ma'am. Kasi gusto ko ipakita sa kanila yung ano yung yan. Tingnan niyo po yan, oh. Nababasa po ba yan? Nababasa po ba natin? Yan po ay mga ano po yan ha, mga postings. Postings po yan. Marami yan siya, ma'am. Sige, ma'am, roll on lang. Marami po yan. Gusto ko lang po yan ipakita sa inyo na napaka in demand. Kailangan ngayon ang mga professional video editor. Yan. Kahit nga dito po mismo sa agency, kailangan namin ng maraming video editors kulang na kulang 'Di ba? So makita po ninyo yan, okay lang ba sa inyo yung mga ganyang sahod? As a freelance, ay sa beginner? As a beginner, okay na lang ba yan? Okay ba yan? Yes, 'di ba? Okay yan. Unang-una, nasa bahay ka lang At ano lang, gagawin mo lang yan doon sa mga free time mo. Hindi mo kailangan na talagang papasok ka ng 8 to 5, 9 to 6, mga ganon. Hindi na kailangan. Di ba? May time tayo, may oras tayo sa ating pamilya at sa ating sarili. Sige ma'am, go on lang ma'am. Gusto ko lang talaga ipakita sa kanila na napaka-importante nito na pwede itong mangyari sa'yo kung may tamang skill ka. Pero kung wala kang skill at nanonood ka lang palagi at hindi mo naman talaga binibigyan ng oras at hindi ka talaga nag-take action, ay hanggang panunood ka na lang at magsasabi ka lang palagi, sana all. Ano? Palagi na lang tayong sana all ba? Pwede po ito mangyari sa inyo at sa susunod po ay hindi lang kayo titingin dito, kundi kayo na mismo po ang gagawa. Ano po? Okay lang po ba yan? Okay lang po ba yan ganyan tayo? Ito na po yung pagkakataon, unang-una. Parang, paano kung ito na yung binigay ni Lord sa inyo na parang pinaka-hint. Starting point mo from zero, wala kang binayaran Di ba? Wala kang binayaran at tapos ngayon natuto ka pa. Importante po dyan, magte-take talaga tayo ng action. At hindi tayo matututo kung wala tayong gagawin. Sabi nga, di ba may kasabihan tayo na nasa tao ang gawa pero nasa Diyos ang awa. Kung wala tayong gagawin, even si God never give a miracles na hindi natin hiniling din o kaya wala tayong participation. Gumagawa ng miracle si Lord with our participation. Kung wala tayong participation, hindi po yan mangyayari. Ano po? Sige ma'am, roll pa tayo. Kasi gusto ko itong pakita talaga sa kanila na ang dami. Sobrang dami po. Ito po, kunti lang po itong pinapakita natin dito. Kung titingnan po natin, laman po yan palagi even sa Upwork. No? Yung iba po nga umaabot pa ng $50 to $100 per 30 seconds to 60 seconds na reels. Mga short form lang po yan, ibig sabihin. Kung kikita po tayo ng ganyan, example na lang, sa isang araw, makaisa ka na lang, tapos $100 yon. Magkano yun?
That is 5,000 plus. Diba? Okay na ba yon? Pwede na ba yon? Mabuhay na ba tayo doon? Mabubuhay na ba natin pamilya natin? Kasi po alam niyo po sa ngayon, yung VA, ano na po yan, crowded na yan masyado. Sobrang dami ng VA, nilulobol na. Eh kung ang VA po is talagang in demand pa sa market, yung general VA lang ha, eh di sana hindi ka sasahuran ng uopera ng $1 per hour. Grabe yun ha, lobol yun ha. So hindi na po, mag-upskill po tayo. Mag-upskill po tayo. No po? Okay? So, ano yan sabi niya? Okay. Sige, sige. So, di ba po, ipakita natin, ma'am, yung ating mga students. Proof na ang ating mga students, ating community is talagang, ano na yan. Makita po natin dyan, di ba po? Marami kaming students na nagtapos na dito sa Little Light Media. Okay? Sige po. So, sino po ba dito ang a-attend ngayon ng diretso at hindi na po aalis? 94 na po tayo na participants dito. Okay, kasi after this orientation, proceed na po tayo kaagad sa ating training proper. Okay? Count me in na daw. Okay? So, convinced po ba tayo na ang video editing is one of the most in-demand skill nowadays? Paki-thumbs up po dyan kung na-convince po kayo niyan. Hindi ko po kayo sinisales stock ha. Tingnan nyo po ang laman ng social media. Tingnan nyo po ang mga postings. Tingnan nyo po ang mga hiring platforms. Kung ano po yung sinasabi nila at ano yung hinahanap nila. Okay? Move forward tayo, ma'am. Ayun. Eligible kayo doon sa ating training proper. Okay? So, that's all in my end, ma'am. Anuhin na natin sila doon sa training proper natin. Thank you so Sige much po. po. So, sana po, na-orient po tayo dito. Ano po? Okay po. Siguro, Miss Nell, Mhm. pa-recite na lang tayo ng onte. Pa-recite tayo. Ano po yung number one rule? Para makapag-practice pa rin tayo ng ating mic ngayon. Kasi later po, nakamute na po yan. Okay po? Sige po. Ano po yung Okay. ating number one rule? House rule. Andito pala sila sa chat box. Okay. Count me in. Okay. Ano po, Yes, magtatawag ba daw. tayo? Oo, kasi Okay. pag Sige, hindi tayo tawagin nakamute. natin. Sige, si Ma'am Rosemary, nandyan po ba? Hello, Ma'am Rosemary. Ito na lang, ito na lang. Ito ang sabi niya, yan, very good. Dapat makinig muna. Ayan, on mute all Yes. times. At Yes, very saka good kung po. mayroon po kayong kung mayroon po kayong mga lapis, kailangan po tayo may pen and paper. Kasi hindi po lahat yan magre-register sa ating mga isip at ang mga kasi hindi naman tayo siguro photogenic lahat dito na memory, no? Kailangan Opo. nakafocus po tayo. Focus tayo, no? Okay? Okay. Sige po, So, let's go on na. oo, sige, sige. Doon na tayo sa ating Diretso na tayo. Oo, diretso na po tayo, ano po, hindi na po, wala na pong aalis. Pero mamaya po, magkakaroon po tayo ng mga short breaks, mga bladder breaks po. At tayo po ay bibigyan ng mga 5 minutes for the bladder breaks. And mayroon po tayo, may mga pa-games ba tayo dyan, ma'am? Para naman medyo ma-relax. Hanap na po kayo ng malambot na upuan. Malambot na Siguro, upuan. siguro Miss Nell, eto po, mag-break po muna siguro tayo ng mga 10 minutes after nito or 5 minutes Five para minutes sa lang siya. mga, kasi Yes. dire-diretso na po yun eh, 'di ba? Parang Oo, oo, more oo. than 1 hour na yung ating una, tapos dalawang break lang po kasi tayo later and like Yes. 5 to 10 minutes lang yon. Oo, Okay oo. po. Yan. So, ang gawin natin next is
bago tayo mag-cut is lagyan muna natin yung audio ng denoise para mas maganda yung or ma-enhance yung audio niya, no? Audio ni client. So, paano tayo mag-add ng denoise? So, punta ka lang dito sa effects. Yan. So, tapos, search mo dyan, denoise. Yan. So, drag lang natin siya sa audio. So, ito yung A1. So, audio 1 natin. And V1 is yung video 1. Okay, so you are not stuck because you're lazy. So, mas klaro na yung audio ni client. So, wag niya talaga itong kalimutan maglagay kapag nagsasalita si client. No? Lagyan natin ng denoise. Okay, so cut. So, mag-cut tayo. Sample tayo ng cut, no? So, dapat tingnan nyo dito yung wave ng audio. Yan. Kita nyo dyan. So, dyan, kapag dapat hindi natin kunin tong parang nag-on pa siya ng camera, no? So, i-cut na natin yan doon sa magsalita na siya. Yan. So, pwede natin siya i-drag kasi nasa pinaka-intro kasi siya. So, nasa pinaka-una. So, pwede natin siya i-drag hanggang sa playhead natin. Ito. Drag. Yan. So, parang na-cut na din siya, no? Then, click natin tong block na empty. Then, delete. Or, pwede din natin siya selection tool. Then, drag sa gilid. Yan. So, dapat nasa gilid talaga yung video. So, hindi pwedeng ganito kasi pag play mo dyan is mauna yung black screen. So, dapat nakasagad talaga siya sa gilid. Then, so, pag sakat, you are not stuck. So, ang sakat naman, so pag clean ng video or sa audio, dapat ang ikat natin, no, na talaga pakinggan talaga natin yung sinasabi ni client or baka nagpaulit-ulit na siya ng salita or matagal siyang nag-imagine pa siya kung ano yung isunod niyang sabihin, no? So, dapat ikat natin yon. So, dapat tuloy-tuloy talaga yung pagsalita niya. So, tulad nito. You are not stuck because you're lazy or inconsistent. Yan, so. You are dapat ikat natin yon. So, space lang pag i-post, then space din pag i-play. You are stuck because you don't actually know how you are meant to operate. Yan. So may mga ilang seconds pa siya bago siya nagsalita. Great. You freeze. Yan. Great. So, i-cut natin siya. So, C lang sa keyboard natin. Shortcut key sa cut. So, type natin C. So, automatic nang mag-change yung cursor mo ng cut, no? Or blade. So, makita mo dyan. Ito. So, pag i-cut natin siya sa may playhead natin, yung yan. So, itapat lang natin. So, magmamagnet na yan. So, cut na siya. Tapos, space. Play na naman. So, pansin nyo, bakit tayo nag-cut dito? Diba, wala siyang sinasabi, no? Then parang di agad niya nasundan yung salita niya.
pwede natin siya i-cut. Yung walang wave na audio. Then, delete sa keyboard. Then, balik sa selection tool. V. So, shortcut key niya is V. Then, delete yung kulay black. Itong black screen, no? Delete lang natin. Then, ano na siya? Automatic ng mag-dikit. So, play natin. Meant to operate. You freeze. Yan. So, di ba, na-continue, wala na siyang, parang may pause pa, no? Continue agad yung pagsalita To niya. operate. You freeze. Yan. So, kung sa kanina, hindi pa natin na-cut. So, ito yung, Meant to operate. You freeze. yan. So, parang may ilang seconds pa na parang tumigil siya. Meant to operate. You freeze. So, pag itanggal natin, Meant to operate. You freeze. When it's ganun lang, no? Mag-cut. time to post, you question. So, dapat pakinggan nyo talaga yung sinasabi niya kung nagpaulit-ulit siya. So, katulad ng mga sample, yung dot, 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 or in, mga ganyan, mga dant na salita. So, hindi yan pwede, no? Dapat tanggalin natin. Okay, so, yun yung sample sa pag-cut. So, same, madali lang siya. So, click mo lang C, tapos ituro mo kung saan nakalagay yung playhead, then cut. Ganun lang. Then next is cut. So, sample kung sample lang, no, na-cut na natin to, so clean na siya, ready na siya for lagyan ng B-roll or mga text. So sample na na-cut na natin to lahat. So, ang gagawin natin is gawa tayo ng punta tayo dito sa my project natin. Then, maggawa tayo ng color grading, no? So, punta ka lang sa new item, tapos adjustment layer. Yan. So, click lang natin OK. Yan. So, makita mo dito, adjustment layer sa my project natin. Drag lang natin siya. Yan. Yan. So, mag-color grade tayo dito. So, dito tayo mag-adjust. So, hindi sa raw video. Kasi yung sa raw video is, lang siya, sa original talaga na color niya, no? So, dito lang tayo maglagay sa adjustment. So, pagka-highlight natin sa adjustment, punta tayo sa may lumetri color. Yan. Yan. So, makikita nyo siya. Ano ba ito? I-high. Yan. Okay, so, yan. Pag wala ka namang lumetri color, so yun nga, hanapin mo lang siya sa window. Then, lumetri color. So, magkatabi lang yan sila ni, Essential Graphics. Yan, so, una, di ba, pansin nyo is, yung video ni client is maputla siya. So, dapat, lagyan natin ng buhay yung video niya, no? So, dapat maganda yung kulay ng video niya. So, una is punta tayo sa basic correction. So, lagyan natin ng kulay. So, saturation. Yan. So, wag din yung sobra, no? But sakto lang sa natural talaga na kulay niya. Yan. So, pansin nyo dyan yung halaman dyan sa background niya.
So, pansin nyo dyan. Diba, ano siya, no? Nagkakulay na siya. Then, yun lang. Adjust nyo lang dito, no? Exposure. Gano'n ka. Hindi masyadong light. Then, contrast. Highlights. Shadow. Kung i-shadow mo siya, so putla siya. So, dapat minus natin. Kunti. Kunti lang. Tapos, dito tayo sa color wheels and match. So, control natin lahat dito. Then, sa highlights. Tapos, shadow. Yan. And last, dito sa vignette. Tingnan natin, no? Lagyan natin siya ng parang studio style na yung may light siya sa gitna. Then, tanggalin natin tong roundness. O pwede natin siya ma-edit. Ganyan. Pause. Fader. Then, amount. So, amount. Okay, so, yan. So, before and after natin. So, kanina, yung wala pang color, so ito yung tsura, no? So, pag nilagyan natin ng color, shading, so ito na yung tsura ng natural na kulay ni client. Yan. Because you don't actually know Yan yan. how you are meant to operate. So, tanggalin ko yung effect. Yan. Because you don't actually know how you are meant to operate. Ito, lagyan natin effect. You're stuck because you don't actually know how you are meant to operate. You freeze when it's time to pose. Okay, so malaki talaga ang kaibahan. So, ito din yung pinaka-importante. And din siya, no? Parang need mo talaga siyang tutukan kasi dapat magaling kang magtimpla ng kulay sa mga video kasi may iba't iba kasi yung light ng mga or mga brightness ng mga may sobrang bright, may sobra namang dilim, no? Yung pagkakuha ng camera o sa video. So, yun, dapat lang practice lang din talaga. Okay, so next is ayan, so meron na tayong color grading, meron na din okay na din yung cut natin. So next is punta tayo sa text. So ito si Adobe 2023, pwede mong makita yung sinasabi ni client na sa pagsalita niya, meron siyang AI na automatic niya i-detect kung ano yung sinabi ni client. Pero hindi siya 100% na accurate, no? So dapat talaga yung saktong hindi masyadong slang yung pagkabigkas ni client, so makuha talaga ni AI yung English na transcript. So try natin kunin yung audio niya or yung magkuha tayo ng transcript. So dito sa transcript, so same lang, no? Pag walang text, punta ka lang sa window, then check mo lang yung text. Yan, so lalabas na siya. Tapos transcript, then transcribe natin. Click mo lang tong transcribe sequence. Yan. Tapos English. Yan, so wala na tayong dito.
palitan na settings. So, yan na ano siya, settings. Then transcribe. So madali lang yan, mga ilang ano lang minuto. Depende sa gaano kataas yung video. Yan. So, yun. So, tingnan nyo dito sa pag-i-play ko tong video. So, run din yan yung You are not stuck because you're lazy or inconsistent. You are stuck because you don't actually know how you are meant to operate. You freeze when it's time to post. You question every single one of your moves, and you feel like you have to perform to be taken seriously. 1 minute you're lit up, the next you are burnt out. Okay. So, cut lang natin siya dito and doubting everything. Para sampulan natin ng caption. Sobrang taas na siya, no? Yan, so, lagyan natin siya ng caption kasi, di ba, pang reels yung i-edit natin. So, paano maglagay? So, same lang. Punta ka lang sa captions, then create caption from transcription. So, yung na-transcribe natin kanina is gawa natin ng captions. So, click lang natin yon. Ito, itong blue. Then, click natin tong format. Kung gano'n siya ilang length or duration yung caption. So, sa maximum length is gawin natin 10. Then minimum is 1.2 seconds. And para mas accurate, ano talaga sa pagsalita niya. Then, gap between caption frames, pwede na natin diyan ilagay. So, 0 na siya. Then, sa line, pwede tayong mag-single. Then, pwede din double. So, mas maganda yung single, no? Kasi, ano siya talaga yung ito, mas maklaro. So, create caption. So, wait lang din natin ng ilang seconds. Yan. Okay na siya, no? Okay, so lumagpas siya kasi yung ginawa niyang caption is yung sa transcript. So, delete na lang natin itong iba. Yan. So, itong may yellow sa itaas. So, ito yung caption nyo galing sa Adobe. So, play natin. You are not. Yan. So, kita nyo dyan. Napakaliit, no? Then, napakababa. So, matabunan talaga siya sa mga title dito. Kung i-upload sa TikTok or Reels, YouTube Short. So, una is i-resize natin or i-position natin siya. So, dito sa Essential Graphics. So, pwede natin palitan ng font style. Then, pwede natin i-all caps. Yan. Then, yung sa zone naman, is click lang natin tong sa gitna. Yan. So, nasa gitna na siya agad. Then, position lang natin siya sa yung sakto lang na hindi matabunan. No? Yan. Palakihin natin konti. Ayan. 60. Yan. Okay, so play natin. Meron pa pala yung shadow para mas maganda tingnan. Lagyan natin ng shadow. Okay, meron na palang shadow. Yun na pala, sige. Okay, so play. Play natin. You are not stuck because you're lazy or inconsistent. You are stuck because you don't actually know how you are meant to operate. You freeze when it's time
Okay, so may makita kayo dyan na may mga period or tuldok. So pwede natin yan ma-delete, no? Or pwede din natin ma-edit yung text. So highlight, punta ka lang dito sa may captions, then double click mo lang yung mga ano dito, caption. So pwede mo siya mapalitan, yan, katulad nito. Yan, pwede mo siya ma-edit. So hanapin lang natin yung mga may tuldok. So i-delete lang natin to. Yan. Yan, ito. Delete natin to. Next naman. So delete. Yan, meron pa. Yan. Check, comma. Natin. Ayan. Okay. So, play. You are not stuck because you're lazy or inconsistent. You are stuck because you don't actually know how you are meant to operate. You freeze when it's time to post. You question every single one of your moves, and you feel like you have to perform to be taken seriously. 1 minute you're lit up, the next you are burnt out and doubting everything. Okay. So, ganun lang maglagay ng caption sa Adobe. So, kung gusto mo yung may mga trending ngayon na mga caption, so yun nga, pwede tayo kumuha sa CapCut. Kaso lang, meron namang mga libre, pero maganda naman yung mga libre ni CapCut. So, next step natin dyan. So, maya, turo natin. So, dito muna tayo sa Adobe. Okay, so next is lagyan natin siya ng You are not stuck. B-roll. Okay, so dito tayo sa B-roll. So, saan tayo kukuha ng B-roll? So, pwede tayo kumuha ng B-roll or mga video or image. Pwede tayo mag-search sa Google, no? Dito. So, hanapin natin kung ano yung gustong ipa-B-roll ni client. So, ano yung gustong pa-highlight niya. Tingnan natin. You are not stuck because you're lazy or inconsistent. You are stuck because you don't actually know how you are meant to operate. You freeze when it's time to put. Yan. So, pwede dito. You are meant to operate. You freeze when it's time to post. You question every single one of your. Ayan, ito na lang. You Your question. time to post. So, dito. So, your question. So, pwede natin lagyan dito ng You question every single one of your moves. nagtatanong, no? Or parang may tinatanong siya. So, hindi natin siya i-search sa Canva. Meron din sa Canva mga B-roll. So, ito tayo. Piliin lang din natin yung naka-portrait na B-roll. Para fit siya paglagay natin. So, punta tayo sa elements. Click tayo na bago. So, thinking. Natin. So, parang babae din ang ilagay natin.
So, edit lang natin. Pwede din natin siya tanggal yung background niya, no? Kung naka-pro. Lagyan natin na question. Yeah. So, pwede kayo pwede kayo maglagay ng design dito. Ito lang. Yeah. Lagyan natin ng background. Then mag-edit dito. Yan. Okay. Tapos, pwede natin i-animate to. Yan. Pop na lang. Then, okay, so, lagay tayo ng title. Okay. Okay. Then, download. Yan. Download. Yan, so, ilagay tayo ng mark dito. Saan natin nilagay, no? Your moves, and you feel like you have to perform to be taken seriously. 1 minute you're lit up, the next, So, yan. and you feel like you have to perform every single one of your moves, and you feel like you have. When it's time to post, you question post. So, dito siya, no? So, paano maglagay ng mark? So, type nyo lang doon sa keyboard nyo, M. Yan, so makita nyo dito, color green. So, nakamark na yan. So, pag ilapat mo yung B-roll dyan, automatic siyang didikit dyan, no? Kahit nagpi-play tayo, yan. So, kahit umalis tayo dyan na space, so, madali natin makita. So, ito agad siya, no? So, automatic din pupunta yung playhead natin. Okay, so next. Punta tayo sa downloads kasi tapos na yung ginawa natin sa Canva. So, ito siya. So, copy. Cut natin pag nasa download. Then, punta tayo doon sa ginawa natin na folder na B-roll. Yan.
paste, and drag. Drag lang, same lang sa ano. Yan. Okay. You question every single Yan. Bakita nyo. So, ganito siya, no? post. You question every single one of your moves. Pero hindi siya dapat mataas, ha? So, parang 3 to 4 seconds lang, no? You question every single one of your moves. Yan. So, cut na natin siya dito. So, ganun lang maglagay ng B-roll. Ano lang, dapat creative din tayo or may mga idea tayong ilagay. So, You question every single one of your moves. ganun, no? You question every single one of your moves. Okay, so next dyan is ano na lang, no, lagyan natin ng transition para mas maganda. So parang hindi biglaan yung lumabas yung B-roll, no? Katulad nito. You question every single one of your moves. So dapat lagyan natin ng transition. So lagyan tayo ng transition dito. So dito naman is meron tayong drag and drop na mga transition. So sa ating dito sa may extension natin sa Premiere Pro is ang tawag niya is Premiere Composer. So meron siya ditong transition. Yan. So lagyan natin ng pwede itong zoom out, drag lang natin. So drag and drop lang, no. Then sa out naman is lagyan natin ng pwede yung yung light click. Yan. Okay, so play natin. Hide mo na to. Time to post. You question. Yun. So may kasama na din siyang sound effects. Yan. So ito makita nyo. So meron siyang kasamang sound effects. Then meron din siyang mga sound effects. So meron din siya kasali din dito. Yan. Transition, social media, shape, elements, or sound effects. Yan. Yan. Okay, so play natin, no? To post. You question every single one of your moves. And so yung out na transition natin is parang nagbi-blink lang, no? Nagbi-blink lang siya. Ito. moves. And Yan. Balik natin. time to post. You question every single one of your moves. And you feel like you have to. Okay? Yun. Okay, so break muna tayo. So next natin is next step sa CapCut. Okay? Sige, Telmats. Okay, thank you po, Coach Jessie. Sige, adds mo na po tayo. Okay. So may natututunan po ba? Pwede po pa-react? Pwede ko pong malaman kung may natutunan po ba tayo? Yes po, marami po. Musta po? So nice, no? Ang Jenny? So nice. Sino pa po ba ang Yes po. natututo ngayon? May eye-opener ba? Mahirap ba? Di ba madali lang? Kayang-kaya natin yan. Di ba? Sir Jose, andyan Sir Jose? Jose Yes po. Mabale. Kumusta Yes po, po? ma'am. Huli na po ako naka-open kasi pagdating ko po galing travel, yung na yung sa GC po pa na-remove na. Then Ay, so try ko nasa yung community na kayo, sir? Nasa community na po kayo?
Oo nga eh, hindi ko nakita sa sa cellphone ko na sa isang cellphone ko na sa iba kasi nakalagin eh sa isang cellphone ko. Tapos pag open ko, yun, umabol na lang po ako. So sa kaunting po, may video, may sa tutorial, may nalaman po sa ang huli na po yung yun, yung pag-cut na sa yung mga transition ba. So I Okay hope lang na sir, doon mo na next sir. time for Adobe. Oo, meron pa. Meron pa Thank you tayong po, mga, thank you. next time niya sir. Abangan ko po. Abangan Opo, namin yung opo. sa CapCut actually. May idea naman pero I need more idea na talaga. Yes, yun po Thank importante. you po. Sige Thank you sir, for patuloy opportunity lang. po. Opo, opo. Thank you po. Patuloy lang po tayo. Kasi Yes po, yes tuloy-tuloy po. lang po tayo. Opo. Yes po. Okay. Thank you, sir. Okay. Salamat po, salamat. Sino po ang natututo? Yung nalilito, normal lang po yan. Oh, di ba? Kakayanin. Yung nalilito po sa una, lahat naman po ay mahirap sa una, di ba po? Kahit naman nung nanligaw kayo, nahirapan kayo sa una, di ba? Okay. So, sige po. Sige, pahinga po. Mag-brother break po muna tayo. Brother break po. Okay. So, thank you. Thank you, everyone. Sobrang hirap po. Kayang-kaya yan, wow. Sa una lang yan. Promise. Sige po. Sige, sige. Where is my Where copilot? is my copilot? Thank you. Thank you. Okay, hello po, TL. TL Mads.
Hello, hello. Hello, TL. Yes po, go na. 5 minutes po, TL. Ilang minuto na nga umiikot si Canva. Ay, ayaw makisama ni Canva. Wait lang. Share mo sa akin, TL. Try ko po. Ito na, nabuksan na. Sige. Okay. Ito, mabilis konti lang to. Aha. So, nakikita na po ba? Ito nga ba yung na-edit ko? Yan. So, halatang hindi siya bayad. Okay. Sige. Disregard nyo na yung ano, yung mga lines. Kasi yung isang email ang gamit. Okay. Nandyan pa ba kayo? Yes po. Yes po. Sige. So, may nadagdag naman ba na ano, na knowledge? Oh, eto, ang Marami tanong, po. what is B-roll used for? Na-discuss na to kanina. Main dialogue, background music, supporting footage, or color grading? C. Letter, C. letter C. C. Let's check. Oh, siguro naman, hindi kayo magkakamali dito. Correct. Next. What is a jump cut? Ano yun? Transition to black, time skip between shots, B. slow motion, or zoom effect? B. Time skips. B po. B. Correct. Isa lang yata yung nasagot ah. Ba yan? Which frame rate is standard for film? A. 60 frames per second, 30, 24, or 15? A. We, A. A. we, Yeah. sigurado? B. B. We. Tingnan natin A. kung may tama ng sagot. Letter C. Wow. Standard naman eh, hindi 24. HD. Standard, hindi HD. F.
ES. What is color grading? Is it enhancing colors, adding titles, trimming clips, or cutting audio? A. Letter? Enhancing colors. A. Enhancing colors. Let's check. So, konti lang naman tong slide na to. Letter A. Correct. Best format for YouTube. Ayan, kanina natanong na din to. MP4. Iba lang yung choices. MP4. Okay. Correct. What does rendering mean? Is it splitting cuts, exporting final video, playing raw footage, or adding effects? B. Exporting Huh? final video. Exporting final video. Okay. Letter B. Tama. Next. What is a transition? Ay, ito. Question din siya kanina. D. Audio filter. D. Letter Effect between clips. D. Correct. Ito, wala. Ito sa ano. What does keyframing do? Kauna-unahan niya, narinig ko. Resize clips. D. Ay, Any answer? D. D. Letter Resize D. clips. D. Kinig kayo. Ah? Ay. Mali. Tama kayo. Tama kayo. Hindi na edit. Why use proxy files? Add text, better audio? Is it final rendering or fast editing? D. 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 Faster editing. Faster editing. Correct. Next. Anong standard widescreen ratio? T. Widescreen. So, malito kayo dyan. 16/9 or 9/16? 9/16? B. D. B. Sa true? Sa true? Wait. B or C? Let's tignan natin. Letter B, tama. Okay, next. Ito naman, vertical. Ayan. Pag di pa naman C. kayo vertical dyan. Best ratio C. per vertical video? Ano? C. 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 Let's check. Uy, ano na. Tama. Naghangal. When you trim a video clip, what are you doing? Increasing the resolution? Is it changing the background music? Shortening the clip by cutting from start or end? C. C. Long answer? C. Letter C. Let's check. Correct. Next, what does cutting on a beat mean in editing? Adding sound effects on a heartbeat? Synchronizing video D. cuts to music rhythm? Removing the audio track or cutting a clip at a random moment? Synchronizing video. Synchronizing. Let's check. Correct. Ilan na lang. If you want to make a video look warmer or cooler, which editing tool would you use? Color temperature adjustment, crop tool, stabilizer, or A. text overlay? A. Color temperature adjustment. Okay, tignan natin. Tama. Next, what does the 180-degree rule help in video editing? Adding special effects, maintaining spatial consistency between shots in a scene, B. or changing color balance? And letter D, syncing audio and video. B. 180-degree rule. Ano? Natatawa siya. C. Oh. Yung kabilang batch, may... B. Ha? B. Letter? B. Maintaining. B. Long answer. Let's check. Correct.
Next, what does a fade to black transition usually signify? The video is about to start, an error in the footage, or the end of a scene or video, or letter D, a sudden C. change in music. B. Wait, C. huh? C. Start or end? Then fade to black. Nag-isip. C. Letter C. Tignan natin. Tama. Okay, ilan na lang to? What is the purpose of it? What is the purpose of using a timeline zoom feature in editing software? Ano? To see more details of your clips to precise edits? D. Ano? Timeline. Letter B. B. Letter A. Ay, Teka, matata. Ano ba yun? Oo nga. to see more details of your clips. Wait lang. Yan, ayan ang maganda ng icon ko. Letter A. Which tool would you use? D. Which tool would you use to make sure audio levels stay consistent Audio mixer or throughout? volume envelope. Ano? Audio mixer or volume envelope. Let's check. Correct. Yan, tapos na. Okay. So, may natutunan ba kayo? Marami Gising po. po ba kayo? Yes Everyone? po. Yes. So, ayan, Coach Jessie. I'll pass the mic. Hello, Coach Jess. Hello, hello. Okay, sige. Okay, so next step no is what? Mag-try tayo ng paano magkuha ng caption sa CapCut. Okay, sige. So, una, magawa tayo ng isang sequence dito sa Adobe. Okay, so punta tayo sa new item. Then sequence. Tapos, lagyan na natin, rename natin ng CapCut. CapCut. Tapos, dito sa settings, ito lang natin. Okay. And hit okay. Yan. So, meron na tayong isang sequence na ginawa. So, ang i-copy natin tong raw video natin na nakat na. Tapos, i-paste natin siya sa bagong sequence. Yan. You are So, tapos, i-render natin. So, paano natin i-render? So, Control M lang. Or punta kayo dito sa File, then Export Media, or Control M. Yan. Ayan. So, okay na yung title natin. So, yung location na lang, no?
So, click natin tong sa location. So, hanapin natin yung ginawa natin na for CapCut na folder. So, ito yun, no? CapCut. So, open na natin, then save, then export. Wait lang natin siya matapos. Ayun, okay na. So, punta tayo sa CapCut. So, check muna natin kung okay na ba. CapCut. Okay, so meron na tayong pang caption, no? So, punta tayo sa CapCut. Search natin. Yun, app. So, madali lang naman mag-install ng CapCut PC. Search nyo lang sa Google. Okay, so ito yung CapCut PC. So, gawin natin dito is create tayo ng bagong project. So, create. Yan. So, ito yung workspace ni CapCut. So, ito yung sa pag-import or sa project natin. Then, sa mga effects, same lang din sa Adobe, no? Dito yung sa import. Kaso lang yung sa import is nasa itaas. Yung sa Adobe is nasa dito sa baba. Then, yung timeline naman dito is nasa baba. Yan. Then, yung monitor natin nasa gitna. Okay, so, ayun. So, ito yung ginawa natin kanina, no? Yung nirender natin sa Adobe. So, ida-drag lang natin siya. Yan. Same lang sa Adobe, no? Drag and drop lang. Yan. So, ito is i-drag din natin siya sa may timeline. Yan. So, di ba? Kita nyo? So, tapos, punta tayo dito sa may captions. Yan. Then, doon sa may templates. Yan. So, may makita ka dyan trending. Yan. So, meron din itong mga libre, no? Yan. Madami ding libre. So, try natin yung trending ngayon, no? So, ito pala yung trend ngayon. Or meron din silang new. Yan. Yan. So, try natin tong new, no? Yan. You are not stuck because you're... Yan. Parang rainbow. Okay, sige, try natin. Pero yung sa caption na din siya. Sample lang to. Kasi kapag yung client meron siyang brand color, branding color, mga font style na gusto niya. So yun talaga yung masunod. So ito is sample lang natin, no. So paano magkuha ng caption sa CapCut. Okay, so generate, then ayan, so pwede natin siya i-change natin yung font style. So, search lang nyo kung ano yung gusto nyong font. Try natin tong black. Tapos pwede rin natin siya ilagay sa gitna. Yan. Ayan. Litan natin konti. Yan. So, next step is balik tayo sa media natin, sa project. So, kukuha tayo ng green screen. So, kuha tayo ng green screen na background. So,
Ito. Yan. So, yung naka-portrait, no? Kasi naka-portrait yung video natin. Yan. Then, drag natin siya sa timeline. Yan. Then, stretch. Then, itong video, pwede na natin to i-delete pagkatapos ng ma-overlay tong text. Yan. Ganito sa taas. Yan. So, play natin kung sakto ba or nasa timing ba talaga. You are not stuck because you're lazy or inconsistent. You are stuck because you don't actually know how you are meant to operate. You freeze when it's time to post. You question every single one of your moves, and you feel like you have to perform to be taken seriously. 1 minute you're lit up, the next you are burnt out and doubting everything. So, pwede din natin siya ma-edit dito. Yan. Pwede natin siya ma-edit. Okay. So, pwede na natin to i-delete tong raw video. Yan. Oops. Yan. Delete. Ay. Nakalink pala sila. Caption. Okay, so yan na lang, no? So, next is render natin siya. So, sa menu. Then, file. Then, export. Yan. So, name. Caption. Then, locate. So, doon pa rin natin ilagay sa my CapCut na folder. And then, export. You are not stuck because So, yun. Tapos na render that. Madali lang. So, try natin. So, tingnan natin kung nakuha ba natin yung caption. Ito. Okay, so na-drag na natin, no? Nasa Adobe na. Yan. So, tanggalin na natin tong green screen. So, punta lang tayo sa effects. And then, type tayo ng Ultra key. Yan, Ultra key. Drag. Tapos, kayo sa effect controls. Then, hanapin nyo yung Ultra key na ginamit nyo. Then, dito sa my key color, yan, palitan natin itong black, palitan natin ng green. Yan. So, you are not stuck because you're lazy so yan na yung or inconsistent. You are stuck because yan na yung niya, no? Text. So, pwede tayong kumuha ng kahit anong style na gusto natin. Yan. Mga ganito yung sa trending. Yan. So, delete natin. Same lang process, no? So, click natin to. Yan. you are Yan. not stuck because you're Then, pwede din ito. you are not stuck because you're Pwede din itong style. Ito. you are not stuck because you're So, generate. you are not stuck Then, lagay natin sa gitna. So, render. Name lang, export. Caption. So, okay na yung location. Ayan. you are not Okay, so post na. So, apply na naman natin yung caption. So, yan. So, drag lang. Delete natin to. Yan. So, same lang, Ultra key, drag Ultra key.
Tapos, yung black palitan ng green. Ayun. You are not stuck because you're lazy or Itong blue, pwede natin yan mapalitan ha, ng kulay. Ito. So, pwede natin yan palitan ng red, yellow, or brand color ni client. So, kung may mga brand color si client or gusto niya green, yan. So, pwede natin ilagay dito. Yan. Dito is blue, no? inconsistent. Then, pwede natin, pagkatapos, You are di ba, dito tayo sa isang sequence, no? So, i-copy natin to. Yan, then, punta tayo dito sa main project natin or main sequence. Tapos, ilagay natin yung caption sa ibabaw ng adjustment layer. So, mag-add track tayo dito. Yun. Yan. So, lagay natin siya dito. Yan. So, bale, dalawa na yung caption natin, no? you are not stuck So, delete na lang natin tong sa Adobe kasi mas maganda tingnan yung sa CapCut. Kasi trending siya, no? So, pwede natin lagay sa huwag lang masyadong mababa. Basta dito lang sa may pagitan sa gitna. Yan. Okay, so play. You are not stuck because you're lazy or inconsistent. You are stuck because you don't actually know how you are meant to operate. You freeze when it's time to post. You question every single Yan. So, di ba? Ang ganda, no? Nilagyan natin ng B-roll. one of your moves. Yan. And you feel like you have to perform to be taken seriously. 1 minute, you're lit up. So, next naman is tanggalin na naman natin yung background, no? Background ni client sa CapCut. So, delete muna natin to. Itong text lang, delete natin. Then, overlay muna natin yung video. Yan. So, ito is, di ba, may background pa siya, no? So, pag itanggal natin, so isang click lang din sa CapCut. So, punta ka sa may remove background dito sa may right side. Click mo lang yan, then check mo yung auto removal. Yan. So, processing siya hanggang 100%. So, automatic. Ayun. So, pag wala tong green screen, yan. Black You are not stuck because you're lazy. wala na yung background, no? You, Then, pag meron yung, so, dapat ilagay natin tong green. you are not stuck because you're lazy. Okay, so, pwede na natin siyang i-export. Green, remove. Background. Okay, then export. You are not stuck because Okay, ito. So, tingnan natin. Try muna natin siya dito sa isang sequence. So, pansin nyo, may green na siya. So, same lang din. Copy natin yung ultra key. Yan. Ilagay natin sa yan. So, wala na siyang dito. So, wala na, natanggal na yung green. So, pwede natin mag-overlay dito ng background. So, pwede natin palitan. So, sige, export muna natin to, no? Or i-import muna natin tong ni-remove na background sa ating main. Then,
Add track tayo dito sa P2. Then, lagay natin siya dito. Ayun. Okay. Yan. So, pag maglagay tayo, so mag-download tayo sa Canva. So, try natin to i-download. Tayo ng background. Okay. Kuha tayo ng design. Try natin tong green. Okay. Okay. Play. Okay, so background. Oh, na pala tong green. Yung blue na lang, blue. Kasi parang katulad lang sa green screen. Ito na lang. So, ito yung brand color ni client. Ako, humina pa yung net. Yan lang talaga kalaban dito, no? Pag mahina yung internet natin. Tagalan talaga tayo. Yan, okay. One. Then download. Wait lang. Okay. Download. Oops. Ito na lang kaya. Sige. Download. So, try natin i-overlay, no? Yung ni-remove na background natin. So, lang natin yung hanggang humina yung net. Okay, tagal pa siya. Hanap na lang tayo ng iba. Wala lang ako dito. Marami ako dito. Okay, so ito na lang. Copy natin ito. Try natin. Okay na pala. Download na. Okay. Wait na lang natin. Okay.
Yan. Cut. Then, lagay natin sa zero. Yan. B-roll. Yan. Then, drag natin. Oops. Drag. Then, add link. So, hindi na natin need yung audio. Try lang natin. Yan. So, pansin nyo, yan. So, na-apply na natin tong because you're background. lazy or inconsistent. Yan. You are stuck because So, lagay na natin yung naka-green screen. Lagay na natin sa overlay. Ayun. So, you're lazy. So, nag-iba na yung background niya, no? Pwede natin resize. Yan. Yan. So, pwede na natin yan depende na sa design, ano. You are not. So, yung caption naman, lagay natin dito sa itaas. Yan. Yan. Okay. I-remove muna natin to. You are not stuck because Yan. So, you are lagyan lang natin ng light click na transition. Yan. So, save. Play. you are not stuck. Oops. Wait. Okay, play. You are not stuck because Yung ano pala. Dapat lang So, itong caption. Lagyan muna natin dito. Yan. Okay. Ayan. you are not stuck because you're lazy or inconsistent. You are stuck because you don't actually know how you are meant to operate. You freeze. Yan. Diba? So, pwede natin ilagay yung when it's time to post. B-roll dito. You question. Yan. So, ito, pwede natin to ilagay. Yan. No? So, ganun. Yun yung mga style para mas maganda yung or engaging yung pag-create ng mga reels, no? So, mag-remove ng background, then B-roll, and sa mga idea. So, next, last, no? Sa background music. Okay, so, background music. So, sample, okay na to lahat, no? Meron na tayong B-roll, caption, so background music na lang. Next, background music. Okay, lang. Yeah, so, okay. Okay, so sa background music natin na folder, so lagyan natin ng background music. Then, drag lang natin, no? Drag lang natin siya sa A3. So, ilagay natin siya sa A3 o audio 3. Yan. Okay. So, cut lang natin kasi masyadong mataas yung audio background. Then, pag sa background music, kapag nagsasalita si client, so, hinaan lang natin yung background, no? So, yung talaga, pag nagsasalita si client, nasa mga negative 20 to negative 30 yung
niya, sounds. So, ganito siya, no? Try natin. You are not stuck because you're lazy or inconsistent. You are stuck because you don't actually know how you are meant to operate. You freeze when it's time to post. Oops. Ito natin to. Yan. Balik. So, yan. Meron ng background music. You are not stuck because Oops. Okay, wait. you are not stuck because you're lazy or inconsistent. You are stuck because you don't actually know how you are meant to operate. You freeze when it's time to post. You question every single one of your moves, and you feel like you have to perform to be taken seriously. Okay. And you feel like you have to perform to be taken seriously. 1 minute you are lit up, the next you are burnt out and doubting everything. Okay. So, ganun, no? Madami pa tayong malagay dito ng mga b-roll. So, tingnan nyo lang doon sa mga pag hindi nyo makaklaro yung pagsalita ni client. So, meron naman tayong transcript dito. Pwede tayong kumuha ng idea dito pag hindi natin masyadong marinig yung sabi ni client. Then, dito sa audio natin, no? So, dapat lagyan natin ng pa-fade. So, maglagay tayo ng opacity. Kapag sa pain na. Minute you are lit up, the next you are burnt out and doubting everything. So, dapat yung background music natin is magpa-fade siya. So, lagyan natin ng ito na, pwede na natin to gawin tong pin tool. Yan. So, palakihin natin. Yan. So, lagyan tayo ng pin tool dito. Hinaan na natin. The next you are burnt out and doubting. So, hindi natin siyang i-drag kunti. Yan. So, tingnan nyo. So, ano na siya, no? Pa-fade na siya yung background music. So, yan.